God is a good Father. Are we blessed? Thanks to God na lalong gumanda na po yung ating worship. Thank you, Brother Mark. And thank you sa worship team. Naging maganda po yung ating pagsamba sa Panginoon dahil sa napagagandang company. So, this afternoon, I'd like to share the Word of God about the 7 ways the Ascension benefits you. 7 ways the Ascension benefits you. At nais kong magbukas tayo ng ating mga dalang Biblia sa Luke 24. Let's open our Bible in Luke 24. In the New Testament. At simulan nating basahin po beginning from verse 50. From verse 50. Luke chapter 24, from verse 50 down to verse 53. At ganito po ang sinasaad sa salita ng ating Panginoon. And He led them out as far as Bethany, and He lifted up His hands and blessed them. Now it came to pass, while He blessed them, that He was parted from them and carried up into heaven. And they worshiped Him and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple, praising and blessing God. Amen. Nais kong balikan yung ilang sinambit natin. And we're continually in the temple. Kanina nakita natin that Jesus lifted up His hands and blessed them. Napakaganda kung ang mga kamay ng Panginoon ay itinataas at ito ay may hatid na pagpapala para sa kanyang mga anak. Na mga pinagpapala ay namamalagi po sa church, in the temple of God, sa tahanan ng Panginoon. Amen? And we're continually in the temple praising and blessing God. Of course, you can bless God by serving Him, serving God's people. You can bless the Lord na pinapapagamit mo ang iyong mga talento, mga gifts na binigay ng Panginoon sa inyo. Nakakatuwa, marinig natin na may nanalo from America, isang napakagandang sasakyan, and he wants to bless the church. Part of blessing God, paanong mayroon ka na binibless mo ang church, you're blessing the Lord. So they were continually in the temple, praising and blessing God. Punta tayo sa Book of Acts chapter 1. Book of Acts. At simulan natin po sa verse 1. The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began bold to do and teach. So nabanggit po yung pangalang Theophilus. Ito yung pangalawang volume na sinulat ni Luke. Yung una, yung Gospel of Luke. Ito yung part 2. Parang volume 2 na kaniyang sinulat po na aklat. At yung pangalawa ay naka-address kay Theophilus. And verse 2, until the day in which He was taken up. Kanina, nabasa natin, He was carried up into heaven. Dito,
ay atin po nakita, He was taken up after He, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostles whom He had chosen, to whom He also presented Himself alive after His suffering. Sa ibang mga translation, mayroon pang nakadugtong dyan, after suffering and died. Kasi ang Panginoon na hindi lang nag-suffer, Jesus also died. He died. And by many infallible proofs, infallible, ito yung mga hindi mababali na mga proofs na nagpapatunay that our Savior, our Lord Jesus Christ, ay nabuhay muli. He became alive after He died. Being seen by them during 40 days. So alam natin, nakikita ang Panginoon sa kanyang pagkabuhay muli sa loob ng 40 days. Speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Ang madalas po na lumalabas sa bibig ng Panginoon sa kanyang pagtuturo ay naka-highlight po yung kingdom of God. Hindi lang naka-highlights doon sa the death of Jesus, His resurrection. Means lang po yan doon sa kingdom of God na ma-experience ng mga anak ng Diyos. Amen? Without the death of Jesus, His resurrection, and of course, yung ating tutukuhin ngayon, the ascension, yun ang pag-aaralan natin. Without these experiences na na-experience ng ating Panginoon, hindi tayo makakapasok sa kingdom of God. And verse 4, and being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem. Mayroong instruction ng Panginoon before His departure na huwag umalis yung mga disciples, but to wait for the promise of the Father. Ang Panginoon, mag-ascend siya, ibig sabihin, akyat siya sa kalangitan, pero mayroon namang magdi-descend, may bababa. That is the Holy Spirit, which is the promise of the Father na kailangan antayin po ng mga disciples ng ating Panginoon. Which He said, you have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit. So yun ang presentation ng ating Panginoon. Ang alam lang natin ng mga disciples, binautismuhan sila ni John the Baptist sa tubig. But this time, they will be baptized with the Holy Spirit. Not many days from now. Therefore, when they had come together, they asked Him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Isiningit pa rin nila, no? Iba yung mangangaral ka, pero iba din ang iniisip ng mga tao. Maganda na yung presentation mo sa pangaral, pero ang iniisip nila yung mga current crisis, present crisis na na-experience ng marami. Ang mga Israelites, particularly yung mga disciples, they're waiting for the restoration of the kingdom of Israel. Now, siningit nila yan. Kaya sinabi nila, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And He said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in His own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. So, another shifting na naman. Binalik na naman sila doon sa topic about the kingdom of God. And of course, yung kingdom ng Panginoon na ma-experience ng mga anak ng Diyos ay malaki po yung role ng Holy Spirit. Yung sinasabi niya previously, na nasabi niya, antayin ninyo yung promise ng inyong Ama, the Holy Spirit. Biglang may sumingit na tanong, hindi na nagtagal ang Panginoon doon, hindi na kailangan nyo tanungin yung mga bagay na yan. At sinabi na naman ng ating Panginoon, but you shall receive power when the Spirit, the Holy Spirit, has come upon you, and you shall be witnesses to me. Hello? Yung Jehovah's Witnesses,
ba din sa kanila, ang sa'yo at sa akin, magiging witness ka for the Lord. Sabi niya, you shall be witnesses to me. Amen? In Jerusalem, and in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Now verse 9, now when he had spoken these things, while they watched, pansinin na natin to, kasi ito po ang pinaka-mensahe na nais nating abutin. While they watched, he was taken up. Ayan, narinig na naman natin muli yung salita. He was taken up, and the cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them. Actually, hindi ito basta mga tao. Ito ay mga angels. In white apparel. In white garment. Yung kasuotan nila ay sobrang maliwanag, nagliliwanag. At mayroon silang sabi po, itong dalawa. And also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? Bakit kayo nakatayo dyan at doon pa rin kayo nakatingin sa kalangitan? Hindi na nila nakikita this time si Jesus. Nag-disappear na po. May biglang mayroong biglang lumabas. No? Yung dalawa, in white apparel, at ito yung kanilang sinasabi. The same Jesus who was taken up from you into heaven, the same Jesus will also come in like manner as you saw him go into heaven. Now, mapapansin natin si Jesus habang nagsasalita. Those things na nabanggit natin sa Acts chapter 1, beginning from sa mga naunang verses. Tapos, habang nagsasalita at tinitingnan nila si Jesus, biglang unti-unti lumulutang. Hello? Ang Panginoon, unti-unti lumulutang. Palapit po doon sa clouds. Amen? Papasok siya doon sa clouds. And this clouds is like a portal para doon sa ibang realm na papasukan ng ating Panginoon. Kaya this time, ang Panginoon nag-disappear. Doon siya ay umakyat, lumutang, lumagpas pa ba siya dyan sa mga lugar nandoon, yung mga stars, planets. Naabot pa ba niya yung napaka-layo ng space na yan kung saan yung mga planets, stars? Hindi na po. Doon lang po sa clouds. Kaya this time yung clouds, it's like a portal. Nung nakapasok na siya, and the clouds receive him, he disappeared. Sino sa inyo dito mahilig manood ng mga ano ba yung mga nagliliparan sa kalawakan at Star Wars ba yun? May mga spaceship. Ako na ako'y bata pa, may mga ganong movies na po. At talagang natutuwa ako. At may mga time na parang may nagliliwanag dyan na parang bilog. Pag titingnan mo sa malay, parang salamin kasi nagliliwanag. Tapos biglang papasok itong mga taong ito doon. Kahit yung kanilang spaceship, pwede rin pumasok doon. Biglang, tapos nasa ibang dimension na sila. Di mo na makikita, nasa ibang lugar na sila. Hello? Of course, ang sinabi dito, the clouds. Pero hindi ito clouds tulad sa mga nakikita nating clouds. Ito yung clouds sa panahon ng Old Testament na yung mga Israelites ay sinamahan ng Panginoon. Hello? Ng isang ulap na paggabi po, it's like a fire. Pillar of fire. Pag-araw, a pillar of clouds. No, by day, by night, a pillar of fire. The glory of God. Amen? Yung clouds na ito, connected po ito in another realm. In the heavenly places. Di ba ninyo alam na sinasabi ni Paul sa pagbabalik ni Jesus, sasalubong tayo
Ang mauna, yung mga nasa libingan. In the twinkling of an eye, susunod yung mga buhay. At sana buhay pa tayo dyan, Kuya Duming, the time. Amen? Ita-translate yung katawan natin sa panibagong katawan, glorified body. And Jesus is in the cloud, waiting. Papasok tayo uli doon sa portal na yan, at nandoon si Jesus as a king, surrounded with a host of angels. Imagine yung mga marshals with the King of Kings na kasama nila para lang susunduin. Ikaw, anak ko. Pansinin niyo sinabi ng mga angels. Why do you stand gazing up into heaven? The same Jesus who was taken up from you into heaven will also come in like manner. Maulit-uli yun. Maulit-uli yun yung pangyayari. Na makikita ng mga tao, Jesus is floating and is in the clouds. Ang kaibahan lang dito, nung panahon na nangyari yan, iilang disciples lang po ang nakakita. This time, the whole church, ang mga nasa libingan, babangon yan. Hello? Babangon. Magkakaroon ng reunion, yung spirit mo na nandun with Jesus, dahil hindi na mamatay yung spirit natin. You will never die. Ikaw na mayroong life sa Panginoon, you are with Him. Pag namatay ka, automatic your spirit is with Him. Kaya nandito ka sa lupa, your spirit is with Him. Kaya kung saan si Jesus nakaluklok ngayon at the right hand of His Father, you are with Him in the Spirit. Amen? Huwag mo lang pangarapin na sana makapunta ako ng langit. Dito pa lang sa lupa, yung spirit mo is with the Lord Jesus. Yung physical, yung flesh mo na matagal nang nag-decay, na-corrupt, magkaroon ng reunion yung spirit mo, na matagal ng buhay, magkaroon siya ng glorious body, glorified body. Same sa body ni Jesus, na nung siya namatay, yun yung nabuhay muli, at nung mabuhay muli, kakaibang body yun. Yun po yung lumulutang flesh yun. Hello? Yun po yun, hindi po yan kaluluwa. The same body na mayroon si Jesus. Kung ano yung nakikita nyo doon kay Jesus niya siya habang nagsalita, unti-unti lumulutang, it will happen to you that time. The story of Jesus is your story. Naniniwala ba kayo? His death is your death. His resurrection is your resurrection. His ascension and being taken up, received by the clouds, that will be your experience soon. Very, very soon. Sa pagbabalik natin, Panginoon. Amen? Lahat na makikita nyo kay Jesus, that is your story, your life. Amen. Yung lahat na hindi nagawa ng tao sa kautusan, ginawa ng Panginoon. Hindi pa siya namatay. Every time na sinusunod po niya yung utos na kanyang Ama, that is for your sake. Bawat obedience sa mga salita ng ating Ama na sinusunod ni Jesus, mayroon pong nakaakibat dyan na pagpapala. Bawat blessing sa kanyang pagsunod doon, counted po para sa iyo yan. His obedience doon sa salita, sa mga utos ng Diyos. Hindi ba niyo alam na ang mga utos ng ating Panginoon Diyos ay hindi lang po 10? 10 Commandments, yun lang alam natin. Hindi po. 613. Hello? Kung yung 10, mahirap na natin sundin, ano pa kaya yung 613? Lahat yan, sinunod ng ating Panginoon as He is the representative of humanity. Amen? Sinunod ng ating Panginoon. Kung ano yung nakikita mo doon sa kanyang pagsunod, that is your story. Siya ang gumanap. Amen? At lahat doon may pagpapala, pero hindi po kayo makakarana sa lahat ng blessing doon dahil mayroon pong death
Nasa death realm tayo because of sin. Mayroong condemnation. Mayroong judgment. Kailangan akuhin po niya yung judgment on the cross for our salvation. Kapatawaran sa kasalanan natin because of the disobedience ng unang tao, mayroon na pong condemnation doon. Yung kanyang obedience sa kanyang ama, may blessing doon para sa tao, dahil siya ang gumanap para sa'yo, hindi mo ito makukuha. Hello? Amen? Hindi siya pumunta dito para mamatay lang. Pumunta siya dito to fulfill the law, the commandments ng ating Ama na hindi nagawa ng tao. Ginagawa niya ito para sa iyo. Kahit yung water baptism sa panahon ni John na nandoon siya, ginagawa niya ito para sa iyo. Identified himself sa humanity, mankind. Ikaw yun. Na sumisimbolo sa araw na siya po ay ipapako at mamamatay, mabubuhay, at aakyat sa kalangitan. Hello? Parallel? Kita nyo? Yung baptism, sumisimbolo sa death and resurrection. At yung paghaon mo. Nandyan pa ba tayo? Ikaw yun. Eh kung magtitiwala ka sa Kanya, lahat na ginagawa niya, counted sa'yo. Magsisimulang counted sa'yo the moment, yung araw na tinanggap mo siya. Lahat, kahit yung nandun. Na-experience na ngayon sa kalangitan na nakaluklok siya at the right hand of the Father, that will be yours as well. Even this very moment. Amen? Kaya napakapalad ng mga tao na nasa Panginoon. Imagine, maulit-ulit. Jesus will be in the clouds with a host of angels for this coming rapture. Hallelujah. Rapture. Caught up. Kaya huwag kayo laging nag-iisip sa wala kang vaccination, mayroon kang vaccination. Ang iba, hindi na talaga nila naintindihan. Ano ba talagang gagawin namin? Kasi alam nyo, sa church natin sa Arenda, mayroong bago nagkasakit dyan, vaccinated. Vaccinated. Tinamaan pa rin ng virus. Salamat tayo na pinagaling siya ng Panginoon. Kanina nakasama natin sa church doon. Mayroon ding hindi vaccinated, nagka-virus. Saan ba talaga tayo ngayon sa panahon na natin? So minsan doon tayo pinoprogram, parang lumiit yung ating mundo. Hindi nyo nakita yung experience na ma-experience natin lahat. Tayo na mayroong Christ sa ating mga puso. Kaya very exciting. Baka akala nyo yung pag-akyat ni Jesus, tapos na po yung kanyang mission. Dahil sinabi na, it is finished. Ang ibig sabihin doon ng it is finished about redemption. Yung pagtubos niya sa mga tao, na kung ang kanyang katawan, yun lang po ang body na kailangan ihandog, na katanggap-tanggap para tayo mapatawad, mabayaran ng kasalanan. Yun po yung it is finished, yung redemption. Pero yung pagkilos ng Panginoon na mayroon siyang mission to save people. Kaya nga mayroon pong church, inutusan ng Panginoon, proclaim the gospel, preach the gospel. Dahil yung church po ang mag-execute, dahil yung ulo natin, the head, nandun po sa pinakamataas na posisyon. Hindi ba nyo alam na ang ating Panginoon, 3 realms na siya po ang may control, nasa kanyang authority? Yung realm ng heaven, pinakamataas doon. Siya yung king. Binigay ng Diyos Ama sa kanya. Siya po yung pinaka-king. Sa realm ng earth, ang dami mga king, president. Siya pa rin yung pinakahari. Sa realm ng hell, may nagari-harian doon, Diablo. Siya pa rin ang king. 3 realms. Binigay ng Diyos Ama sa kanyang anak. At sinabi ni Jesus, binigay din niya sa atin. You have the authority in heaven, on earth, and in hell. Kaya mo ang demonyong tapakan, kaya mo silang talian, dahil meron kang control. Dito sa mundo, ano may mga crisis, ano may mga troubles, you have the authority. Habang si Jesus sumasakay sa bangka, pinapapakita niya paano po kontrolahin. Nature, karamdaman, kahirapan, you have the authority. Pinakita ni Jesus kung sino ka sa kanyang ginagawa doon sa mga disciples. That's your life. In heaven, sa ibang realm, you are
with Him, seated with Christ at the right hand of the Father. Yung authority ni Jesus na mayroon siya doon, the same authority na mayroon ka. Kaya nga, iba yung prayer natin kaysa Old Testament. Ang prayer noon, may kasama pang fasting. First day na nag-fast po si Daniel, 21 days, unang araw pa lang nag-pray siya, tinugo na. Pero yung kanyang answered prayer na galing sa kalangitan, ipapadala sa kanya, imagine, walang LBC. Walang GRS doon. Wala pong lalamove. Gusto mong magpa-Shopee, wala pong magdi-deliver na Shopee, Pero mayroong mga mighty angels, archangels ng ating Panginoon. Mga makapangyarihang angel, pero mayroon din mga makapangyarihan. Nandyan sa realm din, ng heavenly places, mayroon din silang lugar dyan. Hello? Na habang bababa na yung mighty angels para maghatid sa'yo ng answered prayers mo, na traffic, hinarangan. Yun ang Old Testament. But this time, glory to God, walang pwedeng humarang na mga makapangyarang angels na nahulog sa kadiliman, mga fallen angels. Walang pwedeng humarang dahil yung realm kung saan ka ngayon, you are in the realm of God. Seated with Jesus at the right hand of the Father. Yung realm na yan, sa mga anak ng Diyos, mayroon kang kapangyarihan. Amen. Naintindihan ba ninyo yan? Yun yung authority natin. His authority is also your authority. Kaya si Jesus nagsabi, trample down snakes and scorpions because I have given you authority. Alam niyo, that time, hindi pa masyado maintindihan ito ng mga disciples. Pero habang sila nag 2 by 2, nagpapalaya sa mga demonyo at unti-unti nag-report, nakikita nila yung sinasabi ni Jesus totoo. Ang mga demonyo, sisilayas talaga. Sa Old Testament, nakikita ba niyo yan? Pati yung answer prayers mo, kaya nila hadlangan yun. Pero ngayon, ikaw na magpapalaya sa mga humadlang. Iba umiyak kasi. Mahirap talagang maging Kristiyano, Pastor. Bakit? Lagi na lang tayo binubugbog. Ay, huwag mo ako isama sa binubugbog dyan. Hindi ako binubugbog. Ikaw ang nagpabugbog. Kasi nagpabugbog ka eh. Baka kala niyo yung trials natin, dahil binubugbog na ka ng kalaban, ay kalooban ng Diyos yan. Binigyan ka ng authority. Amen? Bakit si Jesus, habang sinalubong yung mga alagad ng malakas na unos, bagyo doon sa dagat, at si Jesus nandoon sa ilalim ng bangka, patulog-tulog lang, parelax-relax, walang paridors-ridors. Kinukuso na po. Binubugbog sarado na po yung bangka. Natatakot na yung mga disciples. Natakot sila. Yung feeling nila, ano ba itong maglilingkod tayo sa Panginoon, susunod tayo, binubugbog lang tayo. Ano binubugbog? Kaya sabi ni Jesus, napakaliit lang inyong pananampalataya. Hayaan ba ni Jesus na pati siya, dahil binugbog na itong mga disciples, magpabugbog din siya? No! Come! Stop! Parang si Kibuloy, Parang ganun, come! Nagets ninyo? Alam nyo, pinakita ng ating Panginoon yun, dahil yun ikaw. Bakit sinabi niya little faith? Dahil hindi mo nakita yung authority mo. Amen? Medyo hindi na maganda ang negosyo, trabaho. You have the authority. I release, increase God's favor, God's breakthrough sa financial blessing, financial freedom, spiritual blessing, material blessing, intellectual blessing. Habang nandito kayo sa lupa, kailangan po nyo yung financial blessing. Huwag masyado kayong, ang kailangan lang nyo spiritual. Nandito tayo sa lupa. Iniisip nila na yung mga naglilingkod sa Panginoon, talagang normal na yan, yung sobrang nahirapan ka, kulang-kulang ka sa financial. Hindi po totoo yan. Si Jesus po, abundance. Hindi ba nyo alam na pinako si Jesus, pinag-aagawan yung damit? Ikaw, magpapako ka dyan pag aagawan mo yung damit mo. Mamahalin po. Damit ni Jesus, makakala ninyo. Sobrang mahirap ang Panginoon. Nung isinilang siya, oo, nandoon sa sabsaban, in a manger. Pero yung mga regalo, galing pa po sa ibang bansa. Dahil alam ng Panginoon, yung anak niya na nandito sa lupa na nagkatawang tao, pupunta, dadalhin ito sa Egypt. Dahil
hinahunting ito ng hari, papatayin. So yung gifts na binigay doon, isa doon, gold. Hello? Yun ang kayamanan nila noon. Kaya na-sustain sila ni Jose at Maria dahil sa gold. Tapos sabihin mo mahirap, mayroon na provide. Nakaproblema ngayon si Pedro, wala tayong pang-tax. Master, Rabbi, wala tayong pang-tax. Jesus, relax. Anong wala? Anong wala? Pumunta ka doon sa ilog. Matagal ka na inantay, kanina pa. Mayroon pong dala. Nakita ninyo? Baka kala nyo sobrang naghirap pa Panginoon. He became poor. Yung kanya pagiging rich na nasa kanyang lahat. Natutunan niya na parang wala. Pero dependent siya sa Diyos. Hindi ibig sabihin na walang supply sa kanya bilang anak ng Diyos na sumusunod sa Ama. Huwag niyo sabihin na mga naglilingkod sa Panginoon bilang ikay anak ng Diyos ay talagang magitulad ka kay Jesus na, bakit? Nakarating ka na ba ng langit? Nakita mo ba lahat ng kayamanan mo doon? At tapos bumaba ka dito, inempty mo sarili. He became poor. Sa kanya lahat. But this moment na nandito siya sa lupa, empty siya. Dependent lang siya sa supply ng kanya ama. Pero hindi ibig sabihin, nakulangan siya ng supply.